Happy Easter to you, Sky. Happy Easter po sa inyong lahat. Magandang pag-usapan po kung ano ang nagaganap ngayon sa Republika ng Pilipinas. Sapagkat katulad po nung isang panauhin natin, si Dr. Ted Herbosa, na-traffic. Pati ho ako na-traffic din. Pero ito ho ang paksa natin ngayong araw na ito. Maganda po ito sapagkat ika ngayon napapanahong magpasalamat sa Diyos. Ligtas tayong gumunita ng mahal na araw at kahapon po yung Pasko ng pagkabuhay. Napapanahon ding magpasalamat sapagkat nakarating tayo na matiwasay dito sa ating tapatan sa aristokrat. Alam po naman ninyo, ang paksa natin trapiko sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, partikular sa tinatawag na growth areas. Angkop yung awiting katha ni Ryan Cayabyab na 5 dipang tao na nag-uunahan sa abenida na nadaanan. May isang babae, nakita niya yung isang lalaki, mister niya yata yun, may kasamang iba, bigla siyang bumaba ng jeep, nadapa siya, tapos tinulungan siya nung lalaki. Sabi nung babae, hindi pala ikaw yung mister ko. Sayang ika, nakababa pa ako sa jeep. Ang hirap na sumakay. So yun ang kasalanan yata ni George San Mateo. But anyway, meron po mga kaibigan na 12,575 mga bus sa Metro Manila. Kabilang na yung mga mula sa mga lalawigan. At merong 1,122 operator. Ngayon, sarado na raw po yung prangkesa para sa bus. Pero sa halagang 150,000, ayon po ito sa report ng PIDS. Ito po yung isang research agency ng pamahalaan, pwede kang magkaroon ng prangkesa. So, parang may problema yata rito. Inanyayahan po natin ang mga magagaling na nasa pamahalaan tulad din na Secretary Abaya, MMDA Chair Francis Tolentino. Hindi ko po alam kung na-traffic. Si Robert Nasianceno ay magmumula pa sa Antipolo. Kung makarating siya, buenas tayo. Pero ayon po kay Peter Wallace, isa po sa mga aktibo sa Joint Foreign Chambers of Commerce, nararapat daw pong lutasin ang sigalot sa MRT3. Nararapat ding malutas ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Alisin ang 50% ng mga bus na nasa EDSA. Ngayon, kung 50% ng mga bus, kasama ba ron yung mga bus ng Makati na nagsasakay na walang bayad? Hindi ko alam kung bakit. No? Ayon po kay Fernando Zobel de Ayala, ayon sa Arangkada ngayong 2015, kailangang maayos ang pamamalakad ng pamahalaan. Gaano kalala ang traffic ngayon, George? Para sa mga taga-Piston, anong sitwasyon? Pakisuyo. Unang-una, magandang umaga po sa atin lahat at Happy Easter po, no? Kuya Melo at sa lahat po ng fellow guests natin at sa mga kapatid natin sa media. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, at ganoon din no, sa tingin ko sa mga ilang malalaking lungsod na ating bansa, gaya ng Cebu, Davao, sa Davao hindi pa masyado, no? Cebu, at Iloilo. Matindi talaga yung problema sa trapiko, no? Pero syempre, wala na mas pinakamalala dyan kundi dito sa Metro Manila, no? At ito ay, tama yung sinabi ni Camelo, yung itong matinding trapiko, nagdudulot ito ng hindi lang dahil napeperwisyo ka, kung hindi nakaka-apekto to sa ekonomiya. Kasi yung ating mga productive forces, lalo na yung mga manggagawa, yung mga kawani ng pamahalaan, ay hindi nakakarating sa oras ng kanilang trabaho, no? At doon sa parte namin, sa hanay ng pampublikong transportasyon na kami tungkulin na ihatid yung mga yan sa kanilang patutunguhan, ay talaga na-delay. At kung yung aming kabuhayan naman ng titingnan, ay talagang nalilimita yung kapasidad mo na makaikot na marami. Dahil sa matinding trapiko, at syempre dahil ang sistema naman ng ating mga, kung particular sa jeep, ay mga drivers at small operators na nag-ooperate.
So hindi ito swelduhan. Nakaasa talaga yung kita doon sa pamasahe. No? Labas yung gastos sa krudo, na siyang tumataas pa na panahon. Well, labas yung boundary. Tapos, labas pa dyan yung mga tsempohan ka ng mga kotong kap sa alsada, sa mga kotong enforcers. So, yun yung mga risk. No? At matindi po yung epekto. Ngayon, gusto ko lang po, if I may, no, gusto ko mag-take na exception doon sa na-cite ni Kuya Melo na rekomendasyon ni Mr. Peter Wallace. No? Actually, hindi lang naman si Mr. Peter Wallace to, kundi pati iba't ibang ahensya natin, gaya ng MMDA, ng LTO, ng DOTC. Yung kanilang mga proposal sa traffic at yung kanilang framework at yung kanilang sinisentruhan ng paninisi, yung pampublikong transportasyon, panlupa. Doon po kami hindi nag-agree, which is wrong. Bakit po? Alam niyo po, kahit tanungin niyo yung data ng MMDA, dito po sa Metro Manila, ang ating pampublikong transportasyon, wala pa pong 15% sa alsada. Overwhelmingly, ang gumagamit ng kalsada sa Metro Manila ay mga pribadong sasakyan. Mga pribadong sasakyan na isa o dalawa lang ang sakay. Pero yung mga pampublikong sasakyan natin, mga bus, jeep, UB, kahit sa data ng MMDA, yung 80% ng ating mga kababayan, dito nakasakay sa 15% ito. While yung 80% ng mga pribadong sasakyan na overwhelmingly nagkaklag sa kalsada, ang nakasakay po rito 20%. Pero don't get me wrong, hindi ko pinag-aaway dito yung pampublikong transportasyon at yung pribadong motorista. Kaya po matindi ang traffic dito sa atin dahil sa kakulangan ng isang modernong sistema ng transportasyon. Halimbawa, mag-cite na lang tayo, Singapore, Taiwan. Itong mga bansa na to walang mga traffic. Bakit? Malawak yung kanilang public transport system, lalo-lalo na ang mga railways. So, ibig mo sabihin, kasalanan nito ng administrasyon ni Gloria Arroyo? Well, hindi po. Hindi po, no? Hindi ko sinasabing sa kanya, sa simula pa lang. Kung mapansin niyo po, bago nung panahon nung mga nung after nung Katipunan, sinakop tayo ng mga May trambiya. Meron ng initial na sa mass transport, yung trambiya. Ngayon, sadly, yung mga kanuri na nagwasak nito nung binomba nila yung Maynila. Tapos, nung binigyan tayo ng so-called independence noong 1946, yung unang gobyerno, sila Rojas, no, hindi nag-invest sa mass public transport. So kasalanan din ito ni Pangulong Rojas, na lolo ni Mar Rojas, ganon. Well, Kasalanan ng lahat ng Pangulo. Hindi, sabihin, yung post-American colonial period na mga rehimen, hindi talaga nag-invest sa mass transport system. Ang ginawa nila, in-outsource nila to sa pribado. So kaya sumulpot ang mga, dyan na nagyanap yung mga jeep, di ba? So, problema, atrasado mode of transport. Ang pinaka-moderno na masasabi mo na, yun natayo yung PNR noong time na yon, di ba? Yung PNR. Tapos ang bus, masasabi mo, bahagi ng mass transport yan. No, kasi maramihan ng sinasakay di ba? Pero, yung PNR nga, in the process, napabayaan pa. Nagkaroon na lang tayo ng panibagong mass transport system noong 84 na through LRT. Pero, dahil nga hindi industrialisado yung bansa natin, hindi siya produkto ng ekonomiya natin, imported. Okay. Opo. So, George, ibig mo sabihin, nung maupo si Tita Cory, kung magawa ni Marcos yung LRT, tinigil ni Tita Cory dahil kaduda-duda, ganun ba yun? Hindi po sa tinigil, hindi nila pinaunlad, hindi nila pinarami. Pag tinignan niyo po yung mga major cities around the world, na progresibo, walang traffic. Kaya sila walang traffic. Kasi yung mga workers, yung mga tao, nakasakay sa public transport. Ginagamit lang nila ang kanilang pampribadong sasakyan sa pamamasyal. Ngayon dito sa atin, hindi po ganon. No? At hindi rin natin masisi yung mga pribadong motorista natin kasi nga walang moderno at convenient mass transport. So napipilitan silang bumili yung kanilang biniling pribadong sasakyan, yun ang ginagamit nilang pamasok sa trabaho. Pero sa ibang bansa, alam mo sa ibang bansa, kahit sa Japan, yung mga manager, nagsasubway.
nag-ano sila, nagte-train sila. Dito lang sa Pilipinas makakita ka na naka-orient yung lipunan sa road transport. Hindi naman natin sinasabing hindi mahalaga yung road transport, may particular na halaga yon. Pero yung mass transport system, particularly yung railway system, no? Pag sinabi natin railway, whether land yan, above yan, o ilalim yan, yan ang pinaka-modern. Kasi una-una may sariling right of way yan. So hindi yan matatraffic. Kaya nga, di ba tayo gusto natin sumasakay sa LRT? Ang problema lang, kulang, kaya sardinas, di ba? Tapos, dahil nga PPP, privatized sa halip na government run, pinabayaan, halimbawa sa case ng MRT, napakapangit ng serbisyo. At itinatambol na yung privatization daw ang maghahatid ng modernisasyon at safety. Pero alam niyo yung MRT, isang classic case na private company ang may-ari, pero sloppy yung maintenance. Parati pang nasisira, no? In the middle Opo, of the... Opo. So, to cap it short lang po, sinasabi ko, yung mga programa ng gobyerno natin, well, kay Peter Wallace, anti-people. Bakit? Nakatuon ang pansin nila sa pagwawalis ng public transport para paluwagin yung mga kalsada para sa mga pribadong sasakyan. 20% lang ng populasyon yun eh. Paano yung 80% mo, dinideprive mo sila ng masasakyan para bang kasalanan nila at wala silang pampribadong sasakyan? Yung bang color coding nakatulong sa traffic? Well, pansamantala, band-aid lang yun. Alam niyo yung pag-implement ng color coding, patunay yun eh. Yung dami ng pribadong sasakyan sa kalsada. Dapat nga, yung public transport ay hindi natin nirerendahan. Kasi dapat bigay natin yung maximum opportunity sa ating mga kababayan na makasakay. Ang isang hinalimbawa ko, halimbawa sa EDSA, may isang bus, 63 ang sakay na pasahero. Nag-occupy siya ng 20 feet ng space. May 3 kotse, nakatumbas ng 20 feet na space ng bus. Yung 3 kotse na yon, kung sakaling may 5 na nakasakay yun, maximum na yung 15. Yung isa 63. Sinong optimize ang gamit sa kalsada ron? Di hamak na optimize yung 63. Kaysa dun sa 15. Kaysa dun sa ang daming kotse, 1-2 lang ang sakay. Okay. Maliwanag ito. Magandang... Pero kung may railway, mabibigyan ng oportunidad yung mga walang kotse at may kotse na makasakay ng traffic free. Yun po yung yun po. Tapos last na lang po. Alam niyo may dinaluhan akong isang ang piston po kasi ay member ng International Transport Workers Federation. Mm-hmm. No, isa po siyang prestigious global Federation ng Transport Workers. Naka-attend po ako ng Asia Pacific Regional Meeting nila. At pinag-usapan doon, may mga unions kasi ng railways doon eh. Pag tinignan mo halimbawa sa Hong Kong, yung bilang ng railway system nila, ang dami. Makikita mo pag ganun-ganon, no? Nagko-crossover talaga. Sa Singapore, ganun din. Pero pag tinignan mo sa Pilipinas, 3 lang. 2 LRT, 1 MRT, tapos yung PNR. Mm-hmm. Yung PNR, pinabayaan pa ng gobyerno. Hindi pa dinevelop, dapat ito yung pinaunlad. At talagang ito ang magtataalis ng traffic. Bakit? Kahit ang cargo, pwede mo isakay sa tren. Alright. Para walang mga maralaming truck sa alsada. Magandang usapan to. Anong impact sa kalusugan ng traffic, Dr. Herbosa? Kayo isang trauma surgeon, professor sa UPPGH. Thank you, Melo. Maganda yung mga punto ng kaibigan ko sa Piston. Pero hindi ako traffic expert. Although kami sa ospital ang nakaka-receive ng mga tao na naapektuhan ng trapiko. And I can name many, no? Unang-una yung trauma, yung field ko. So yung dito matraffic pero magtataka kayo madami pa ring auto-pedestrian injury. So yun ang number one. Ang number one actually motorcycle. Pero hindi natin topic ngayon yun eh. Pero kung pag-uusapan ng traffic, napapansin namin na tumitindi ang traffic, dumadami ang pedestrian injury. So yun ang isang problema doon. Ano? Kasi yung mga kotse na dapat nasa inner lane, lumalabas doon sa maluwag na daanan ng public at yung tumatawid nando doon. Kung matanda yon, kung bata yon, nasasagasaan sila at umaabot sa aming ospital. Ang pangalawa, ang traffic nakakadulot ng matinding air pollution. At in fact, sabi nila more than 80% of yung particulate matter is galing sa mga vehicles.
na traffic. At apektado yung mga miyembro nyo. Kasi wala na may aircon yung mga jeepney. So ang nilalanghap nun for more than 12 hours na bumibiyahe sila, the toxic gases nung exhaust ng cars. So malaking effect ito, pati sa mga tao, sa mga pedestrian. Okay na yung mga pribadong sasakyan, meron silang aircon. Pero pag lumabas sila at naglakad sila, ganun din, nalalanghap nila. So public health problem yon. Ang pangatlo, ito na-prove na with a recent publication sa New England Journal of Medicine na lahat ng mga syudad, lungsod na may matinding traffic, mas maagang namamatay ang mga tao because of heart attack and strokes. And ang correlation is with stress. Kasi nga, stress level. Nagalit yung private sasakyan doon sa jeepney na huminto sa gitna para magsakay. So, uminit ang ulo niya. Ako, nagda-drive papunta dito, nata-traffic, tinetext ako ni Melo, asan ka na? So, nai-stress yung heart rate ko, umi-increase ng mga 10. Kasi, tinahanap na ako doon sa tapatan. So, ganun din lahat ng tao na nagmamadali. Kasi yung estimates ng time, wala na talaga eh. Ibang-iba na. Nung bata ako, nagpa-public lang ako, papasok sa UP hindi mo naman kailangan magsasakyan. Ngayon, hindi ka na mag-LRT kasi puno. Maraming akong kaibigan. May time, nagpa-practice ako sa PGH at Medical City. Nag-LRT ako at MRT. Kasi mas umaabot ako doon ng mas mabilis sa clinic ko at 5 o'clock sa private hospital. Kasi kung magkokotse ako at 5 o'clock, hindi ako aabot in 20 minutes doon. Pero noon, nakakaabot ako. Yung connection ng LRT, PGH, sasakay ako sa Iran, tapos bababa ako ng, EDSA, Baclaran, tapos sasakay ako ng MRT. Nung bago pa yung dalawa. Umaabot ako. Ang problema ko lang doon, babalik uli ako sa PGH para kunin yung sasakyan ko para umuwi. Pero kung magkotse ako noon, hindi ako aabot sa pasyente ko ng alas 7 doon sa today. Kung gusto mong gawin yon, makikipagsiksikan ka doon sa baka lumampas pa yung LRT doon sa dinadaanan. Pangatlo, madaming mga babae ngayon na nagkakaroon ng kidney problems because of urinary retention. Kasi nga, yung mga lalaki sa gulong lang yata, pumaparada lang sa dilim, tapos sa gulong pwede na. Unsanitary yun. Pero marami ngayon, because of holding yung pag-ihi, nagkakaroon sila ng either infection, stone, and yan ang mga major. Do not excluded pa dun yung road rage. Which is a psychological problem, di ba? Against the road? Road rage. Ito yung mental, because of the stress, nagkakabarilan, di ba? Madami na tayong cases niyan. In whether traffic altercation, maglalabas ng baril yung private na sasakyan, at yung kawawang public transport na driver, nababaril pa. Ganun din, mga kabataan, whatever. Okay. Masaya ito. Tapos natatraffic. Totoo yan, Sir Melo, yung holding your Liquid. Totoo. Mahirap maging babae sa traffic. Ganun. Kaya naalala ko nung si Bayani Fernando, si chairman, sabi niya, mag-design kayo ng CR para sa babae. Baka sakali. Baka sakaling maitayo na wag naman magkasakit. So, paano kung babae yung bus driver? Yun ang problema natin. Pero I do remember, yung first secretary ng Singaporean Embassy sa Maynila, si Sanjay Dev Morari, sabi ko, pag uwi mo na Singapore, bibili ka ba ng kotse? Sabi niya, you may not believe it. I take the trains to my ministry and to my home because we have a lot of trains. And to buy a car in Singapore would require you 400% ng taxes. So it's prohibitive. But in the Philippines, kahit iparaffle yung kotse, bumili lang ang tao. Meron ngayong initial down payment of 59,000, 30,000. So yun ang isang problema. Pero Rick, yung inyong bagong sistema ng parking, saan ito? Wala na bang watch your car boy? Wala bang tow truck? Ano ba ito? Magandang umaga po. No? From Tokagawa po ako. Yung kasalukuyang nagmamanage po ng in-implement naming sistema, especially in Manila, na maisaayos po yung parking spaces. Lalong-lalo na po sa mga business districts ng Manila. So yun po, no, sa tanong nyo po, kasama po sa aming management ang magkaroon ng kami ng mga parking attendants and officers na hindi lang maniningil, hindi lang saan, magbabantay din
ng inyong mga sasakyan. Hindi man ito parang security talaga na babantayan nyo yung sasakyan nyo. At least, merong tao doon na tumitingin-tingin para if ever meron mang mag-iisip ng masama sa sasakyan nyo, magdadalawang isip din. Kasi meron kaming tauhan doon. Then, ano naman yung naitutulong namin sa pagluwag ng trapiko, especially in Manila, Metro Manila. Balikan to po. Kasi before po, walang sistema sir ang pagpapark. Kahit illegal parking, kahit spaces na hindi maaring parkingan, pinaparkingan ng tao. Okay. Maliwanag. So, how do you do this? So, yun po, bali naglatag po kami ng programa sa aming sistema na magkakaroon ng mga parking spaces na kahit sa on-street. Alam naman po natin na ang kalsada sa Maynila ay hindi lumalaki. Pero patuloy na dumadami at padagdag ang mga pribado o pampublikong sasakyan na hindi na naman natin, it's out of our control na, Kasi nga, siguro, hindi na ng gobyerno kung anong sistema ang magagawa nila para dito. As yung sinabi nga po ni Doktor, kahit sino na lang, kahit walang garahe sa bahay, nagkakaroon ng sasakyan. Taxi nga, yung dollar taxi sa Kalsada Paradahan, sa Teachers Village. Sa may Sikatuna. Kaya pag nadaan ka ron ng umaga, grabe traffic dahil nasa kalsada. Pero bakit napapayagan ng gobyerno yun? Pero it's one big mystery. Anyway. So, gaano kaiba ito doon sa pinatutupad ngayon ng Manila Traffic and Parking Bureau na may nagtitiket na, may watch your car boy pa. Nagbayad ka na ng 40 may resibo, tapos may kakatok pa sa'yo. Ay, yung paatras. Yung mga watch your car boy. Ang tawag po doon sa ngayon kasi yung mga paatras That was before po, doon sa ang parking system po ay nasa Manila Traffic and Parking Bureau pa. So yung nalipat po sa amin, sa private yung sa parking, medyo na po yan, na limit po yan, na medyo nalagyan namin ng control. Kasi po, ang legal lang na maaring magbayad ang parker, yung sa parking officer namin. Ito po ay may resibo and meron pong itong, naggagawa rin po kami ng sistema na parking meter. May parking meter kayo? Yes sir, parking meter. Actually, yun po talaga ang, namin, yun po talaga ang programa na nilatag namin, yung paggamit ng, ng parking meter para at least in the future, maging naman tayo. Hindi ko kaya manakaw yan? Hindi sir, kasi sir, rock steady po ito, nakabaon talaga. Nakabaon po ito sa, Saan po ngayon yung may mga parking meter? Meron po kami na gumagana dyan sa Binondo area, I believe 150 parking meters. And dito rin po sa Ermita Malate. So ngayon nga lang po, kaya po medyo nababawasan. Alam naman po natin na tuloy-tuloy yung pag-develop at rehabilitate ng mga kalsada sa Manila. Kaya yung mga ibang area namin na may parking meters, naapektuhan, tinatanggal po muna namin. Okay. George, duda ka ba dun sa negosyo nito kasama natin? Ano ba? Ngayon ko lang nakilala si Sir with all due respect na siyempre siya naman ay kinatawan lang Hindi na po bago yan. Yan po ay yung privatization ng parking system. Yan po ay ginawa na yan sa Caloocan at sa Baguio At wala na yung kontrakto pinaalis na dahil tawag po rito, ang problema rito, ang isang legitimate obligation ng gobyerno, ina-outsource nila sa mga pribadong kumpanya na dapat hindi. Basic basic na na reservisyon ng gobyerno yan At diyan pa nagka-problema kasi siyempre yung mga ganyang kumpanya nagbibid yan. I don't know kung ito ay sa Manila, So ito ay may produkto ba ng ordinansa ito ng Manila, okay? So essentially, sinasubcontract yung trabaho ng local government, which is wrong kasi yun ay basic government responsibility. Kaya dapat mo pa malaman niya, ano ba ang resibo niya? Republic of the Philippines ba ang resibo niyan? I'm sure hindi kasi private company. Di yun ang problema, Ito po ay pagnenegosyo sa parking system na hindi po. Dapat po ito ay kung
magdudulot pa yan ng pagkamahal-mahal na bayad eh. Kasi kung yan ay patakbo ng gobyerno, yung binabayaran mo lang is for the ng maintenance, di ba? Pero dahil in-outsource mo sa private company, hindi yan sisingil na mura, sisingil yan na mahal. Kasi hindi lang maintenance yung habulin niya, kundi yung private profit nung nanalong, nakalimutan ko yung pangalan nung sa Caloocan eh, nung panahon ni Echeverry. Parehos yan tsaka sa Baguio eh, parehong supplier yun eh, sila yung nanalo. At hindi nag-work out no, sa Baguio. Sa Baguio, kami pa yung nagkaso doon sa although yun, nabutasan kasi dahil pinatupad ng city government, walang ordinansa. Ayun. Okay. Pero, ang sa akin, ang problema rito, una, principle-wise, ito ay privatization ng isang government service. Okay. Hindi po dapat pinapahintulutan yung ganun. Kasi, yan po ay trabaho ng local government. At ang ginagawa ng local government, sa halip na gawin ng serbisyo, pinagkaakitaan nila ngayon yan. Okay. Oo. Siyempre, alam nyo, ang daming dyan. Siyempre, hindi ko sinasabi yung company nyo, ha. Pero ang daming pwede maging problema dyan, eh. Siyempre, sabihin din niya, kamag-anak yan, eh. Nung mga nasa City Hall, di ba? Sino ba Siyempre, pwedeng kumpanya yan ng isang konsehal, kumpanya niya ng mayor, kumpanya ng nahanap sila ng front, magbibid dyan. Tapos ang problema dyan, dahil yan ay private company, hindi po yan sakop ng audit ng COA. Yung mga personnel niyan, dahil hindi empleyado ng gobyerno, hindi rin sakop ng Civil Service Commission. Diba? Kasi dahil private company, hindi yan, mawalan ka ng transparency. Nakahingi ba kayo ng legal opinion sa Department of Justice sa ganitong setup, yung privatization ng basic service like parking? Well, hindi pa po kasi yung nangyari kasi doon sa Caloocan at sa Baguio. Nanalo po tayo eh. Dahil walang ordinansa. Yung sa Baguio pa yung walang ordinansa yata nung pinatupad. Yung sa Caloocan, nung nagpalit ng administrasyon, tinanggal na. Okay? Pero kung doon sa experience doon sa Baguio at sa Caloocan, hindi siya naging successful. Kasi naging business na. Well, sasabihin kasi parang ang ginagamit ng principle dyan ng gobyerno, gawin na lang natin private para walang corruption. Parang gano'n eh. Pero essentially, hindi na-address yung issue, yung usapin na yun. Okay. Kasi kailangan dito yung seryosong pagpapatupad. Di ba? At sa tingin ko, kapag yan ay privatize mo, una, mawawalan ka ng transparency, mawawalan ng public accountability, at sa tingin ko, yung mga basic na ng isang local government, hindi dapat to in-outsource. Rick, gaano kaiba ang kumpanya ninyo dun sa mga kumpanya sa Caloocan at sa Baguio? Ito, tapatan Hindi to. ko lang po alam kung ano po yung eksaktong pangalan kung ano po yung sa Caloocan and Baguio. Pero naalaman ko rin po yun. Kung ano man po yung nangyari sa kanila, ba't hindi sila nag-workout, siguro medyo nasa kanila na po yung baka meron silang pagkakamali na gawa. Pero sa ngayon naman po, ang aming serbisyo sa lungsod ng Maynila, masasabi ko naman po, sa 3 taon na pag-ooperate namin, wala naman po kaming naging malaking problema. In fact, may mga feedbacks din po naman kaming nare-receive from motorists, maging publiko man ito o pribado, na okay ang serbisyo namin at nakatulong talaga. Okay. Hindi ba kayo maglalagay ng parking ninyo dito sa may immigration? May balak ba kayo? Sir, ganito po, no? Bali, hindi, kaya ko tinanong dahil meron ako ikukwento sa'yo. Sige, may balak ba kayo? opo, ang ano po kasi namin yan, lahat po ng feasible na area na maaaring malagyan ng parking. Pag feasible po pagka hindi pwede kasi hindi naman po kami naglalagay. Ayun, oo. Kahit po kami pribado na humahawak ng parking ng on-street parking ng Manila, sumusunod pa rin po kami kung ano po ang ibababang utos o suggestion ng MDTEU and MTPB. Hindi po kami basta latag ng latag kung saan. Okay, kaya ko naitanong sa iyan, may mga security guard yung immigration. Opo. Yung mga nagtatawag ng taxi ron, Opo. pinagbabawalan nila. Pati yung mga watch your car boy. Opo. Sabi nung mga kalalakihan doon, partner, hanggang alas 5 ka lang may baril. Maglalakad ka pag off mo. Baka masaksakan ng barbecue stick dyan mamaya.
So, how do you deal with such a situation? So, ngayon po, inuulit ko po, no? Yung sa Bureau of Immigration po na yan, at yung sa mga ibang minsan katapat ng government na mga building or opisina, isinasama po namin sa proposal yan na i-operate natin para maging maayos. Kasi hindi naman po, porkit, kunyari sa immigration, hindi naman po lahat ng park doon, talagang doon pupunta. So, yung iba, sa iba pupunta, din lang ilalagay. Siyempre, may pinoprotektahan din siguro yung Bureau of Immigration sa kanilang security, kaya ganun sila. So, lahat po yan, pinapaalam po namin yan na baka maaring kami nang mag-operate at makikipag-ugnayan kami sa inyo kung ano man ang kailangan natin gawin dyan. Pero yun na po, sinasabi ko rin, pag hindi po silang ayunan ng MTPB and MDTEU, hindi po kami nakakapag-operate. So, sila po kasi yung katuang din namin eh. Hindi po namin porket kami ang nagma-manage ngayon ng on-street parking. Lahat ay amin na, hindi rin po. Ganun. Hindi po. So, ang mahalaga is got to be feasible para kumita naman yung kumpanya Opo. sa investments. Opo. Maganda ito. Magandang bantayan kung nagtatagumpay ang ganitong endeavor because anumang success, anumang failure, makikita ng madla dahil Maynila ito eh. Opo. Kung nangyari sa Maynila, bakit hindi mangyari sa Quezon City? Di ba? O di lalo na sa Pasay, I can just imagine kung mangyari sa Pasay ito, maraming nananaksak doon eh, nang gagasgas ng kotse. Pag meron bang pumarada doon sa inyong area, may security ba talaga? Dahil baka mamaya natira na lang yung metro, wala na yung sasakyan. Ayun nga po, inuulit ko po, no? Bali, hindi naman po sa yung talagang mababantayan, no? Yung talagang may nakatayo doon all the time. Ang sinasabi ko po rito, karagdagan po ito eh. Na pag may tao po doon na lagi nandoon na nag-a-attend ng mga nagpa-park na uniformado, naka-ID, and meron po kaming mga parking marshals na from time to time umiikot sa mga area. Siguro naman po, hindi man ma-eradicate itong mga ganito, yung mga pangyayari na carnapping, mga panggagasgas, kahit papano po, mababawasan. Kung hindi naman classified, magkano parada doon sa inyong lugar na ino-operate ngayon? Bali, ayon po no, sa ordinansa ng Maynila, yun din po ang sinusunod kasi namin. Ang first 3 hours po is 30 pesos. Then succeeding hours is 10 pesos. Per hour. Opo, per hour. Wala na rito yung mga paatras na mukhang hindi naliligo. Yung mga paatras po na yan, bali yung mga roving parking marshals po namin, sinisita po yan. Then pagka medyo hindi na po namin kaya, kasi dito po alam naman po natin sa Maynila, lugar-lugar po dito talaga eh. Meron pong ibang mga makukulit dyan at minsan natitreat din yung mga tao namin, pero we make sure na walang mangyayari sa tao namin. Hindi ba kayo pinapaiyak ng mga barangay? Isa pang bagay yan. Sa barangay po, may mga instances po, lalo na po sa area ng Binondo, na yung may mga barangay captain na naging talagang naging pangkabuhayan nila before yung parking. Kasi nga, sinasabi nila, kami ang little mayor, kami ang ng aming barangay, amin ito. No? So ang sinasabi po namin sa kanilang paliwanag, kami po ay sumusunod sa ordinansa na binuo ng City Council ng Maynila at binigyan kami ng mandato para i-operate ito. Pero ganun pa man po, hindi po kami parang siga na porkit kami po ay armado ng ordinansa at mandato ng gobyerno ng Maynila. Hindi po kami parang siga na basta lang kami pumupunta. Actually, ini-invite po namin sila sa dialogo para maipaliwanag po sa kanila kung ba't po kami nandoon. Okay. Dr. Ted, binanggit mo kanina yung stress na nakamamatay. Meron ba tayong updated facts and figures nito? Over the years, kung masasabing tumataas yung nagkakaroon ng stress due to traffic? Well, wala tayo. Although, ang number 1 causes of death natin at number 2 ay heart attack and stroke. Number 1 and 2 sa Philippines yan. Gusto ko gumawa ng study na gano'n. Wherein we will look at dalawa naming research opportunity. Yan, yung stress level sa Metro Manila drivers at yung pangalawa, yung health effects of air pollution. In fact, ang kausap po naman doon yung College of Engineering ng Lasal. Kasi may monitoring sila of the air quality sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Doon sa Taft along Lasal, meron silang monitoring. So yan yung mga 2 things na kailangan natin magkaroon ng sarili nating datos. Wala kasi this will convert to policy.
Kasi talagang maaayos nung ating mapupuntirya natin yung mga opisyal natin sa pamahalaan na ayusin ang polisiya sa traffic kasi meron siyang public health concern. I think, alam naman natin yan nung napasok natin yung mga iba't ibang, kasi nga, baka sabihin ko sa inyo, ang sanhi ng traffic, reproductive health law. Tama rin ako, di ba? Kasi yung Pero Metro kukontrahin Manila, ka ni Sky dyan. hindi, kukontrahin mo rin kita, ako. Kasi masyadong maraming tao sa Metro Manila at dapat talaga nag-create ng other business or economic centers ang previous na pamahalaan sa iba't ibang lugar. Yun, maliwanag na Para hindi kasalanan ng nag-concentrate. dating administrasyon. Oo, para hindi concentrated sa Metro Manila. Ang problema, lahat ng business, paaralan, anything, even centers of government, kailangan pumunta ka, passport lang, pupunta ka pa dito. So galing kang probinsya, pupunta ka dito. So yun ang kailangan siguro. One way is to decongest Metro Manila and then declog it. Marami ng areas na pwedeng ma-develop para ang urban centers dumami around. Okay, maganda to. Alam po ninyo, inanyayahan din namin yung mga taga-UP National Center for Transport Studies. Dapat narito sana sila. Kaya lang natakot yata sa traffic. Kaya hindi po nakarating. But anyway, we'll have a separate day for them. George, ano nakikinikinita mo mangyayari sa nalalabing mga buwan ng Aquino administration sa problema sa transport? Well, sa palagay ko, lalong lalala, no? Kasi yung mga sinasabi naman ng MRT-7, yung BRT, yung Bus Rapid Transit, this will all happen after 2017, 2018 pa. Oo, no? Tapos ang problema pang itong mga BRT at MRT-7, ito ay puro privately owned. PPP to. So, ibig sabihin, pag ito ay pinipipi, tsaka mahal ng ano nito, ang mahal ng pamasahe nito. No, ang ginagawa kasi ng gobyerno, hindi kaya natin pinipipipi para makapagtayo tayo kami sagot nga namin, anong pa natin yung serbisyo na pag hindi na ma-afford ng taong bayan? No? Kasi, ano yan, yun talaga yun privatize mo. So yung may-ari niyan, babawiin niya yan doon sa mga mananakay. Maganda yung tanong mo kanina, Camelo, medyo hindi ko lang kagad nasagot kagad dahil siyempre, mas nagko-context tayo sa domestic policy. Actually, ang pinaka-problema talaga rito, yung sistema. No? Yung US, after tayo binigyan ng nominal independence noong 1946, tiniyak nila na yung post-US colonial, post-US colonial Philippine government ay mananatiling atrasado. Ibig sabihin, talagang magdedepende tayo doon sa kanilang mga imported product at tayo taga-export lang ng mga raw materials. Ngayon, ang ibig ko sabihin, ano po yung sa konkreto? Ano ba ang panahon na yun? Ano ba ang negosyo ng US? Kotse. Di ba? Bago nag-boom yung car industry ng Japan noong 70s, 80s ng Toyota. Pero before yan, US cars lahat yan. So, tiniyak ng US, may merkado sila. So, hindi nila diniscourage nila yung Philippine government na magtayo ng maraming railways. Bakit? Kasi pag nagtayo ng maraming railways, konti bibili ng sasakyan. Di ba? Okay. Kapag diniscourage nila na magtayo ng modern mass transport industry para kumita rin yung mga malalaking oil company. At in fact, sa totoo lang, Kuya Melo, kaya hanggang ngayon, yung ating modern mass transport industry na trend, kukunti lang yan, kasi binibigyan dyan ng puwang yung interest ng mga car manufacturers sa mga oil companies. Okay. Dahil, una, siyempre, mga yan, ayaw ng gobyerno mabawasan yung buwis na binabayad dyan. Imagine mo, kung meron na tayong modern mass transport industry at yung mga kotse ay ginagamit na lang ng ating mga kababayan for leisure. Mm-hmm. Di ba? Di babagsak ang tubo ng mga oil companies. Dahil yung mga trend, kahit sabihin mo may diesel trend ka, pero hindi na ganun karaki yung ikakarga niya. Kaysa sa napakaraming mga sasakyan na kumakarga araw-araw. Okay. Pangalawa, yung karamihan ng mga modern trend, electric. Mm-hmm. Okay. So, yung interest both ng mga multinational oil companies at ng mga car manufacturer, yan ang nakataya dyan. Kaya ayaw tayong pag-modernisahin. Okay. Mapansin mo, yung mga bansa
na matindi ang trapiko, yan yung mga bansa na maraming pribadong kotse. Thailand, Bangkok, yung mga bansang walang mass transport or kulang ang mass transport, yan ang mga bansa na matatraffic. Kaya nga, nabanggit nyo na doon sa Japan, Singapore, mga government officials, nagtitrend sila. Si Pangulo Aquino, sinabi noong nakaraang taon, yung pag-traffic daw, sign daw ng pag-unlad yun. Kasi dahil dumami raw ang mga pribado sa sakyan. Kalokohan po yun. Kaya po matraffic. Sinabi po ni Pangulo Aquino. Kaya nga, dadagdagan ko na yan. Dahil bago natin buksan yung floor for our friends from the media, si Estong Reyes yata, nakita ko na traffic anong masasabi ng piston dun sa no plate, no travel policy? Ano ba pinag-ugatan nito? Well, unang-una, yun po ay isang malaking kalokohan ng DOTC at LTO. At kahit nga si Chairman Tolentino, inopost niya. Pero ganito po, para medyo maunawaan po natin. Noong 2011, 12, 13, 14, nag-decide itong gobyerno na magkaroon ng bagong standardized plate. Okay, yun ang pinagsimulan. So sa kanilang bidding, kasi ang ginawa ng gobyerno ni Aquino, para raw tuwid na daan, quote-unquote, lahat ng bidding, basta ang kontrata, 50 million pataas, centralized sa DOTC. At ang secretary noon ay? Ang unang secretary under Noynoy ng DOTC is si Ping Jesus, then second si Maroas, then June Abaya. So dumaan to lahat naman sa tatlong secretary. Problema, doon sa bidding process na, di syempre, agawan yung mga iba't ibang paksyon ng mga crony ni Pangulo Aquino, nag-aagawan doon sa proyekto. So nahirapan yung DOTC magbalanse. No, kasi puro mga naman nila yan mga tao naman nila yan So ngayon, yung dating supplier, nauubos na yung plaka. So ngayon, wala ka pang bagong supplier, ng bagong plaka, ayan na, inabutan na. So, nagre-rehistro ka, wala kang plaka, wala kang registration sticker. Meron ka lang yung papel na rehistrado ka. Okay. So, nagkaroon na shortage ng plaka. So, natapos nila yung 2014, doon lang nila natapos yung kontrata. So initially, nakapag-issue na sila ng bagong plaka for the private cars starting nung December 2014, last year. Okay. Pagdating na itong Holy Week, nagyabang na ang DOTC. Kasi ang report daw sa kanila ng LTO, na-fulfill na raw nila yung mga backlog. Kaya ngayon, magpapatupad na sila ng actually, dalawa yan. No registration and no plate. Yung no registration, sa akin okay lang yun. Talaga hindi naman dapat talaga nasa kalsada ang isa sa sasakyan na walang rehistro. Wala namang pagtatalo ron Okay. Pero yung no plate, huliin mo dahil ang problema ay hindi pa umaabot yung plaka doon sa motorista. Ayun na may problema. So parang time on target yan. Walang coordination. Hindi, ang naging problema po rito, sila ang naglikha ng problema, yung gobyerno. Ngayon, naglikha sila ng problema, ngayon gusto nila pagkakitaan yung problema. No, actually money making yun kasi malaki yung mga multa 5,000 pesos malaki yung multa pag wala kang plate. Ngayon, ito po sa tapatin ko kayo Ako po, ang dami naming, ako personally, marami akong kaibigan na bumili ng mga bagong auto. Doon sa bagong plaka, sasabihin sa LTO, illegal pa nga ito, naniningil ka, wala yung dapat kaliwaan yun Pagbayad mo, pagrehistro mo ng sasakyan, kasi ang pagpapalit ng plaka sa rehistro mo sisingilin ka na ng 450. Pero yung 450 na yon, sasabihin sa'yo, within 45 days mo makukuha yung bagong plaka. Naku, ang dami kong kilala, 3 months na wala pa yung plaka. So pwede nang kasuhan to. Ang problema, ito ang palusot ng DOTC. Ang sabi ng DOTC, kaya daw nila ginigiit yan, as far as they are concerned daw, sa part nila ng DOTC, LTO, dahil attached agency, napulpil na raw nila yung backlog nila. So, kung wala pa raw plaka yung mga motorista, problema na sa dealer. So di ba ang arrogante ni Mig Segal, habulin niya yung mga dealer. Sabi doon sa motorista, basta kami, papatupad namin to. Ba't mo sisisihin yung mga motorista? Kung kasalanan ng mga dealer, biktima lang din yung mga yon.
Kasi di ba yung mga car manufacturers, yung mga particular mga dealers, ang kanilang incentive para mabenta ka agad yung sasakyan, di ba sabihin sa'yo, Melo, pag bumili ka, kami nang bahala sa registro mo. Registration. Okay. So ngayon, itong mga dealers na to, may liaison officers ito sa LTO. Siyempre, accredited sila, no, ng LTO. So itong mga liaison officers ng dealer, hindi naman niya pupunta para kunin pa isa-isa yung plaka eh. Siyempre, ipunin muna nila, ba? Yun ba, yung Diamond Motors. Ipunin muna nila isang buwan benta nila. Then tsaka nila ukunin yung plaka sabay-sabay. Di ba? So iba pa yung usapin ng bureaucratic red tape sa LTO para makuha. Kasi sasabihin pa ng LTO, para ma-release na to, maglagay ka na. Mga ganon, di ba? Nangyayari pa ba yun sa ilalim ng Aquino administration? Ay, oo. Naku, from day one, wala pong tuwid na daan sa, doon sa mga transport agencies ng gobyerno. Kahit sa trapiko, wala pong tuwid na daan. From day one, ha? From day one. Ngayon, kaya sabi ko, nung nagkaroon kami ng dialogue sa LTO, sabi ko kay Asiktan, di ang huli nyo yung mga dealer. Bakit yung motorista ang huli nyo? Hindi kasalanan ng motorista yung biktima nga yung motorista ron. Mumultahan mo pa yung motorista. Mga accredited naman sa inyo yan eh. Anong sagot? Well, sabi niya, labas na kami ron. Problema na ron ng dealer yun. So, kahit wala pang mahal na araw, may Poncio Pilato na. Actually, sinamantala nila kasi alam nila maraming babiyahe. So, talagang mamimiesta ka talaga sa kita. So, masakit doon, money making po yun. Money making yun. Ang masakit dito, inabala mo pa yung mga kababayan natin na magbabiyahe. Pag sinabi ko mga kababayan natin, both private and public, nagdadala ng pribado sa sasakyan, sumasakay sa pampublikong sasakyan, hassle talaga yun. For what reason? Okay. Dalawang habol ng gobyerno ron eh. Naku. Kunyari, papogi, nag-implement sila ng batas. Aha. Pangalawa, kumita. Ang laki kaya ng 5,000 yung mga multa. We're not talking here of 100, 200 na multa. We're talking here of 5,000, 10,000, 15,000 At na yun multa. ang kinontra ni Francis Tolentino. Tolentino. Oo. Kasi sabi naman ni Chairman Tolentino, although syempre with all due respect kay Chairman Tolentino, minsan self-contradictory talaga siya, kaya nabutasan pa siya eh. Kasi sabi niya, under the law, dapat wag mo i-prevent yung yung right of movement mo di ba? Aha. Di tama naman yun. Kaya ang problema yung MMD may color coding din. So, yun naman ang version mo ng gano'n, no? So, well, it's him or against Pero ang point po rito, yung mga bayad na ng rehistro, yung bayad na ng kanilang plaka, pero wala pang plaka, hindi po nila kasalanan yon. Okay. Pangalawa, yung LTO rin, hindi rin nasusunod yung 7 days registration process nila. Tumatagal din. So ngayon, kunyari, bumili ka na ganitong kotse, no? May 7 days ka delayed, lumagpas sa 7 days yung registro, yung plaka mo, after 45, hindi na matutupad. Bayad mo na yun eh. Binayaran mo na yung registro at lahat eh. Hindi mo nakasalanan kung ba't wala ka sticker. Ba't ka mumultahan pag ginamit mo? May conduction sticker ka naman. Ibig sabihin na may conduction sticker, ito na ay na-test na to, roadworthy na to. At rehistrado na. Rehistrado na. Okay. Alright, bubuksan natin ang ating floor for our friends from the media. Sino kayo magsisimula? Si Estong o si Pat? Si Pat muna. Pakiilawan nyo nga po. Yan, okay. Pat, please go ahead. Merong panukala. Para kanino? Para kay Sir George. Siguro hindi to sa public transport. Yung about yung anti-drunk driving na imi-meter daw. How accuracy nung na yun, meter. Magdidepend. Kasi sa sa inuman na pag-uusapan Katulad ko, 30 taon na yata ako nagdadrive na lasing umiinom Pero hindi ako lasing. Pero magre-register talaga. Sabi, pag 3 yata o 3 bote ng beer, pasok ka na sa 5. 5 daw yun Yan, Dok, kasama ka na rito. Sige, okay. Isang bote ba yun? Sabi, conforme sa laki ng bote. naririnig ko doon sa sa forum nila sa angkop ba yun sa atin? O isa na namang oportunidad sa korupsyon ng kalsada yun? O Okay. Iba angulo mo, ha? Sige. Yun nga, tingnan natin. Tingnan natin, Sir George, transport naman kayo. Umiinom din kayo, ha? Well, alam niyo, ang problema lang naman kasi dito sa usapin ng drunk driving,
bago to no? Kasi dati naman, yung, ano po yun para medyo ano po tayo, contextualize po tayo. Yung batas na yun ay anti-drug and drunk driving. Okay. Yung pagda-drugs, matagal ng criminal, under sa revised penal code. Ang bago lang dito sa batas na to, actually, para sa kaalaman lahat, ang main author nito si GMA. Nung ginagawa yan, dumalo ko sa public hearing yan Ang sabi natin, yung drunk driving, ayon sa Republic Act 4136, ito ay administrative violation, hindi siya criminal violation. No? Kaya lang, dito sa batas na to, dahil Kongreso, di syempre, ginawa ng kriminal. So ngayon, ang drunk driving is a criminal offense. Hindi na siya merely administrative offense. Kasi dati na naman may violation sa drunk driving Pero as administrative violation, okay. Yan po, nakasaad dyan sa Republic 4136 at ito sa yung kino-contest namin na sa tingin namin illegal, yung department order ng DOTC kasi tinaas nila yung fines through department order. Apo. Actually, criminal. Drunk driving was really criminal even before. Lalo na pag nakabundol ka o nakapatay ka, it's really criminal. Kaya noon, ang test is called the alcohol breath test at yung mga Romberg signs of neurologic compromise. So, dadaling ka ng pulis sa emergency room. At ang test, aamuyin ka. Kung amoy chiko ka, positive, lalagay namin doon positive alcohol breath test. At magawan ka ng Romberg, standing alone, tapos yung walking in a straight line, tsaka yung sa mata. Lahat nun, ginagawa na dati pa. Pero walang napipinas. So, ginaya natin yung nasa ibang bansa na imi-meter yung breath. Kasi hindi naman, may doktor hindi makaamoy ng alcohol breath So, ginawa, ang bago lang dito sa batas na to, nilagay yung breath analyzer. Ang problema, hindi ko pa nakita yung mga breath analyzer kasi procurement na naman yan For your information, para lang alam nyo lahat, dahil batas na to, pasado na, ang blood levels nyo sa breath test magpa-positive after 1 bottle of beer, 1 to 2 bottles of beer, 1 to 2 glasses of wine, and 1 shot of hard liquor, whiskey or brandy. Magpa-positive na kayo. Now, meron niyang mga factors, yung atay nyo, how good your liver functions. So, yung mahina ang atay, may fatty liver, mas mataas yung blood level. Yung hindi kasi ma-metabolize. Meron din yung time, kung kailan ka uminom. Kasi uminom ka bago ka nag-umpisa mag-dinner, nag-dinner kayo, nagkwentuhan kayo, pwedeng mababa na yung blood level mo pag uwi mo ng 2 hours later. Compared sa uminom ka, nag-shot ka, tapos nag-drive ka na. Tapos nahuli ka, nakabangga ka, nahuli ka. Ngayon, sa batas natin, bawal kang ihinto just to test for your alcohol breath. Kailangan ma-aksidente ka. Yung sa IRR, you have to get into an accident. Pag na-aksidente ka, nag-suspect yung police. Actually, he's still supposed to do the Romberg test and all those neurologic tests. Pag nag-fail ka doon, pwede ka niyang isubject to an alcohol breath test. So yun yung at matindi yung penalties yata. Hindi ko kabisado yung penalties. Ngayon, sa public transport, sorry my opinion is zero tolerance dyan. Kasi public transport ka, dala mo bus o jeep, you're carrying about 20 to 50 people. Ang risk mo na may mamatay, may ma-aksidente, mas mataas. So ang responsibility niyan parang piloto. Dapat never at all mag-positive ka. Talagang dapat negative yun. Okay, George. Well, yung isang bagong features kasi nga dito sa batas na to, ito actually, tapatan to, kinontra namin to Not it because, hindi po dahil dahil pabor kami sa drunk driving, no? Not because of that. Yung magiging manner kasi ng batas, kasi dati, para matest ka nung kailangan ma-aksidente ka. Ito, tawag dito, by mere suspicion. Ganun pa rin, kailangan ma-aksidente ka. Hindi. Pinaliwanag na sa amin yan Kapag, may enforcer. Correct. Pag kunyari, medyo nakita nilang yung pagmamane mo, Gumegewang. pwede ka nilang i-apprehend. At pwede ka nilang i-test doon. Pero yun ay traffic violation. Dito, pero dito, breath analyzer ka. Hindi, kasi nga, may traffic violation ka, pwede na ngayon. Yun nga, okay. May illegal
illegal ang ginawa. Oo. Kaya lang, ang assertion ko, as an individual, ibang-iba kasi pag administrative violation. Pag administrative violation kasi, kopo ka na kaagad dun eh. Ngayon, di ba criminal, dahil ginawa ng criminal case yan. So sabi ko, dapat pag ako in-apprehend on that, kailangan ko yung lawyer ko. Kailangan may Miranda doctrine mo muna ako. At hindi mo ko pwede i-breath analyzer without ng presence ng lawyer ko. Kasi part ng process ng criminal procedure yun eh. Yun ang mababiolate na due process dito. Kasi pag inano ka rito, pin-lockdown ka, patatayuin ka, ano yun eh, yung sa mata, tapos yung palalakarin ka, then taas ang isang kamay. Di ba? Ano yun eh, parang ano bang tawag dito sa criminal, yung self-incrimination? Kailangan may presensya ng lawyer mo yun. Kasi paano kung dayain nila yung gusto ka nilang kotongan. Kasi sabihin lang nila, patay, lasing ka. Lagyan mo na lang to, 100,000 multa nito kasi criminal offense eh. Mapoprone sa yun, mapoprone sa kotongan yun. Sasabi, kaysa maabala ka, 100,000 to. 100,000 to, lagyan. Kaya ako, sabi ko, kung yan ay dahil ginawa mong criminal offense, administrative offense kasi wala namang ganun, adjudication lang yun eh. Pero dapat, may tungkulin din na estado. Dahil yan ay ginawa mong criminal offense, yung possible na ma-apprehend dyan, kailangan protected din right niya to due process. Okay. So yun naman ang kapalit nun. I-invoke ko naman yung aking right under the criminal procedure. Huwag mo muna ako palakarin yan hanggat wala yung abogado ko rito. Pagdating ng abogado, hulas na ako. Pagdating ng abogado, hulas na ako. After 2 hours. Hindi nga nila nakita yung ganong Kasi di ba under the law, everyone is presumed innocent until proven guilty. Okay. Alright. Paano ngayon yung mga tsuper na 24 oras ang duty na para manatiling gising, nagdodroga. Sa taxi, meron yan. Sa jeep, meron yan. Sa bus, meron yan. Well, yung maganda yung sinabi ni Dr. kanina eh. Mamaya yung sa drunk driving muna. Sa drunk driving, basically, hindi pa kami masyado apektado dyan eh. Napansin mo sa mga istorya, sa balita pag madaling araw, ang na-aksidente mga motor, pribado sasakyan. Kasi yung mga driver ng papublikong transportasyon, umiinom na lang yan pagkatapos niya mag-duty bilang pang kanyang diversyon. Ang na-aksidente dyan, yung mga gumigimik. Okay. So kaya nga sabi namin, hindi kami prone dyan. Yung mga pribado yan, kasi lalo na yung mga kabataan na gumigimik sa gabi, walang dalang designated driver. Ang prone yung mga driver doon sa drugs. Particular sa mga bus. Ngayon, ganito po, Kami inaral namin yan dahil syempre, industriya namin yan. Kailangan namin aralin yan eh. At dinadaan namin yan sa aming mga seminar na hindi natin kailangan magganyan. Pero ganito po kasi nangyayari. Yung ating parang labor system din sa Pilipinas, particular sa transport, lalo na doon sa may employer-employee relationship. Diba, mga bus driver. So itong mga bus driver na to, ang kanilang sistema, hindi naman yan 12-12 tulad dati. Set A, set B na yan. Araw mo ngayon, araw mo bukas. So nagbabiyahe yan magdamag. So yung iba, nakikita nila, yung iba nga, nagsimula lang pa Red Bull eh. Kasi kailangan tumagal ka eh, katawan mo eh. Okay, tumagal ka eh. Siguro sa tingin nila hindi effective. So pumapasok sila sa ganun. So sinasabi natin, pag sa amin, sinasabi natin, huwag natin pasukin yun kasi illegal. So mag-avail tayo ng ibang paraan. Sabi natin, may Red Bull, may Lipobitan, no? Ngayon, ito nga, pag tinignan mo nga, kawawa nga itong mga tao na to eh. Kasi yung haba ng oras nila, violation na ng basic labor standards. Okay, so dead bull. Ang problema natin, dead bull. O, di ba? Napipilitan sila, kasi parang ang pinag-umpisahan niya, bago sila na-addict dyan, yung sa trabaho. Wala pong pinagkaiba sa mga artista yan, di ba? Yung mga artista na nagdodroga, kasi yung shooting nila puyatan. Okay. Ngayon, hindi nga lang naano yung mga artista, dahil hindi naman pampublikong utilidad ang hawak nila. Ito kasi, kaya nagiging mahalagang usapin, kasi it endangers lives, dahil may pasahero ang dala. Kaya kami, agree naman kami doon, dapat walang gano'n. Kaya lang, itong mga nagtatrabaho natin sa transport sector, dapat protektahan ng gobyerno yung kanilang trabaho. Wala ako narinig na senador o congressman na nagsusuri kung
anong klaseng employment meron ang mga tsuper ng taxi, tsuper ng jeep? Oho. at tsuper Wala ng po. bus? Pag pumunta ka sa Kongreso at sa Senado, lahat ng kanilang isipin, paano magpapataw ng multa, no, paano ka papatawan ng ganito. Pero wala nagpapile ng bill para i-advance yung interest naman ng mga nagtatrabaho. Well said. Okay. May tanong from the audience? Ito na, si Estong. Malupit ito. Hello. Ay, bawal magmura ngayon. Okay. Okay. Nung isang linggo. Ano lang yun, napikon. Kay Dr. Herbosa, sa susunod si George tapos kay Quintana. Sunod-sunod lang. Sir, sabi niyo kanina late ako eh. Yung health problems sa traffic, can you elaborate or can you specifically sabihin ko ano yung health problems sa traffic, ano yung solusyon at anong ginagawa ng gobyerno? Okay, number one nga yung yung accidents or what we call road traffic injuries. So number one yan, motorcycle, drunk driving, auto pedestrian or even yung mga bicycle. Kasi hindi nagse-separate tayo. The government needs to actually separate different vehicles na mas malalaki at mas maliliit. So dati nag-attempt, di ba, yung may motorcycle lane. Hindi naman natupad. Ang talagang motorcycle lane talagang dapat separate from buses and cars. Tapos yung speed limits that are different. Napansin nyo ngayon, there's a different speed limit for buses and cars when you go to the expressway. This is one way. Kasi yung braking power ng larger vehicles, iba sa braking power ng small vehicles. So tama yun na parang 60 lang yung bus, 80 yung sasakyan, or 80 yung bus, 100 yung sasakyan. So may ganung limit. Yung speed limits na ina-attempt, yun ng mga nag-ano. Ang problema, marami pa rin tayong pasaway na ayaw sumunod. I have a video in the internet. Nakita ko yung difference of an accident occurring at 80 miles per hour, or 80 kilometers per hour and 60 kilometers per hour. Malaki yung difference because of human reflexes beyond the reaction time. So, madaming pwedeng gawin at dapat sumunod yung drivers to all these things, yung speed limit, yung mga kung saan-saan humihinto, biglang humihinto. So, number 2, yung air pollution. Yung traffic causes a lot of air pollution. Punta ka ng EDSA, subukan mo huminga. Kayo, mga galing kayong probinsya lahat. Di ba ang sarap ng hangin sa probinsya? Ang layo sa Metro Manila. Nilagnat nga ako pagdating sa probinsya. Kasi wala usok. Ako sinipon. Pangatlo, yung stress level, di ba? Yung stress level creates yung heart attacks, strokes, and proven ito with an international study. Ang napag-usapan kanina nung wala ka dito, dapat siguro gumawa tayo ng sarili nating datos kung ilan talaga yung namamatay dahil sa heart attack. Meron tayong case, di ba, yung nagka-heart attack while driving. Meron yung lumampas sa parking lot, parking building. Dahil nagka-heart attack siya nung palabas siya ng parking sa Green Hills. Naalala niyo yun? Nagka-heart attack yun eh. May pacemaker. May pacemaker tapos nag-misfire. So ganun ang mga pwedeng mangyari. And lastly, yung road rage. Sabi ko, yung binabarel, road rage. Yung maiinit ang ulo dahil sa traffic. Yan, madaming nababarel. Road rage is a big problem. Especially as the traffic gets worse, kita mo, gitgitan, bababa, magsusuntukan o magbabarilan. So, yun ang mga issues. Okay. Kay George naman. Okay, sir. Since na alam nyo naman na illegal yung sinasabi nyo na pagkabayad ka na, nakapag-registered ka na, binayaran namin 450 na plate number, at hindi nakasalanan ng car owner yon, ano naman ginagawa nyo bilang transport industry to counter that pwede naman kayo tumakbo sa Supreme Court or sa korte. So how can you, since na sinasabi mo kanina yung Kongreso, hindi maprotektahan yung mga driver, ano naman ang ginagawa niya bilang transport group para protektahan sila at isigaw sa gobyerno yung ginagawa nila mali? Well, una, naglalabi tayo sa LTO kaugnay dyan, pati sa DOTC. Kung sa usapin ng public statement, din-announce na natin yan. Both in print, both in sa media, din-announce na natin yan. Sumulat tayo sa LTO at sa DOTC na, well, particularly na wag ipatupad niya kasi sila yung may problema. Okay. At kanina naman, in-interview sa isang stasyon si Secretary Abaya, alam niyo, napilitan humingi ng pasensya si Secretary Abaya. Hindi ko na sasabihin kung anong stasyon na. Ang sabi no anchor, so paano yan, Secretary? Uunawain na lang namin kayo, ang gobyerno. Oho, pagpasensyaan nyo na. Di sabi no anchor, gusto nyo,
Umaamin naman pala kayo may problema eh. Pero ba't piniperwisyo yung tao? Di ba? Well, alam nyo, yung legal option kasi, isa naman laging option natin yan sa piston. Kaya hindi mo na kami kagad nagpa-file kasi ang dami na namin naka-file sa Supreme Court. Nakapending yung aming petition laban doon sa excessive fines, no? Yung joint administrative order. At ang tagal ng desisyon ng Supreme Court. So nag-aalala kami, ganun din na mangyari. So sabi namin, kung ito ay papatupad na LTO at hindi nila papakinggan yung sa tingin namin mas mabisa kung mass movement. No? Pwede yung pagpa-file later on na pag may malakas na mass movement. Kasi kung wala kang malakas na mass movement, ang nag-file ka sa Supreme Court, patutulugin lang na Supreme Court eh. Yun po yung no? At tapos, maganda po yung sinabi ni ni Dr. Bosa, yung tungkol sa health, sa road rage. Ano nyo, pag binalik natin yung problema rin talaga yung lack of malawak na mass transport eh. Kasi kung meron tayong malawak na mass transport, konti lang ang gagamit ng pribadong sasakyan niya, pang leisure lang. So, less road rage. Sa health din. Kasi, dahil train na sinasakyan mo, mabilis ang takbo. So, hindi ka maiihi doon sa loob ng sasakyan, walang traffic. Kaya naman nagkakaroon ng problema sa health dahil yun na natitenga ka sa traffic eh. Pero kung train yan, di pag get off mo sa isang stasyon, makahanap ka na agad na ihian eh. So lahat ito nagbo-boil down kasi nga, yung US, nung binigyan tayo ng nominal independence, dinesign talaga nila yung Pilipinas na maging tagabili ng mga kotse at tagabili ng mga petrolyo. In fact, sa totoo lang, para sa akin waste of money lang yung pagtatayo ng mga maraming skyway eh. Bakit? Yung pagtatayo na napakaraming skyway, nag-iinganyo lang to na mas maraming sasakyan. Sa laki nung i-invest sa pagtatayo, pero mo magtatayo ka ilang palapag sa EDSA, invest mo na sa train yun. Kaysa sa mga palapag. May train naman sa EDSA, sir. Ano po? May train naman po sa EDSA. Hindi problema eh. Sira nga lagi eh. Tapos, Hindi, siguro kaya baka walang tren ng niladagdag dahil para wala nang masira. ano po? Kaya wala nang train. Ano problema eh? Yung sinasabi ngayon ng DOTC na 8 na lang, tandaan natin, no, nag-start ng Operation MRT, 25 coaches yan, down to 8. Down to 8 ngayon, yung kanina, going back, sabi ko, sayang yung pera, tatayo ka ng ilang palapag. Eh di ngayon, yung MRT mo, dagdagan mo, no? Kung hindi pa kasya, magtayo ka ng subway sa ilalim ng EDSA. Ang point doon, yung ratio kasi ng passenger to railway, ang layo. Ang layo. Kung yan mamimit mo, alam mo, kahit kayo eh, why would you bring your own car sa trabaho mo? Kung if you can ride the train, mabilis. Doon ka na lang paparada kung saan ka sasakay. Of course. Diba? Tama yan. So, ngayon, alam nyo ba, mabawasan lang ng kalahati yung bilang ng pribadong sasakyan sa kalsada. Aluwag ng kalsada. Para sinasabi Maniwala mo, kayo. sana laging Biyernes Santo, Huwebes Santo. At alam nyo, ang patunay na sinasabi namin, hindi po kami ang cause ng traffic. No? Hindi kami ang principal cause. Hindi naman namin sinasabing, kasi siyempre, totoo naman yung sinasabi na yung pagbabado sa hindi Pero yun ay na lang mga secondary. Kailangan masapul natin dito yung principal eh. No? Ang patunay niyan, tingnan nyo, pag holiday, o pag Sabado at Linggo, kami nandiyan pa rin kami. Hindi kami nagbabawas ng unit except lang Good Friday, tsaka pag may laban si Pacquiao. Pero pag Saturday, Sunday, hindi po nababawasan ng pampubliko sa sasakyan natin kasi yung mga nagsha-shopping, yung mga namamasyal, pero kita mo, wala masyadong traffic. Isa na lang punta ng sir. Kayo sa Piston, mostly sa Metro Manila po kayo ang mga members ninyo. Ano po, nationwide po yung network nationwide. natin. Pero Opo. mas marami po kayo sa Metro Manila, Opo, Urban opo. Center. Opo. Curious lang po ako, yung mga member nyo bang driver, dinadaan nyo sa seminar how para sumunod sa traffic rules and regulation? Opo. At hindi lang simple sumunod sa traffic rules, no? Maliban doon sa basic traffic rules, kami we go beyond that pa. Ang sinasabi natin lagi sa mga driver, na ang ating hanap buhay o ang ating trabaho ay public service. Nagkataon lang na hindi tayo empleyado ng gobyerno kasi in-outsource to. Pero sa ibang bansa... May member ba kayo sa Tayuman, Blooming Treat?
Ano po? May member ba kayo sa Tayuman, Blooming Tree? Hindi po. Karamihan mga pasang Mazda yan. Pasang Mazda. Sila hindi maliwanag. disiplinado eh. Sinakapikon dun. Oh, easy. Ang blood pressure mo. Totoo doon sa plate number kasi when my son, nung anak ko bumili ng tricycle noong 2013 December, birang regalo dun sa dalawang apo ko kasi na-transport na nila. May pa ng 2014, wala pa siyang plaka. Totoo. For registration pa lang. So, nung nagkaroon ng budget hearing sa Senado, sinabi ko kay Jun Abaya, Sir, paano ba yon? Yung plaka nung tricycle namin Hulyo na, Agosto na ngayon, wala pa. So, tinext ko sa kanya yung registration, blah, blah, blah. The following day, meron na siya tinawagan. Napakaswerte mo. Tricycle lang yun So ano yung ginagawa niyo ganung isa instant? Napakarami kasi ako nakikilalang na may-ari ng tricycle, may-ari ng kotse. Sabi mo nga 45 days Well, kung sa part namin, siyempre yung mga members namin, may direct responsibility kami sa kanila. So yun, inayos talaga namin. Talagang lalabi kami sa LTO, no? Ngayon, siyempre, yung hindi naman namin membro, kung sila ilalapit sa amin, kasi hindi naman kami namimili whether member o hindi But as long as lumapit sila, no, kaya lang, syempre, hindi rin naman kami gobyerno, we cannot help everyone, di ba? Ang pwede namin, payuhan sila. No, sabi namin, ang gawin nyo, magsama-sama kayo, kasi mahirap din yung paisa-isa No, para maging biro mo, kung marami kayo, mag-rally kayo doon sa harap ng LTO pag hindi bumili siyang paglabas niyan. Di ba? Kasi pwede naman yung paisa-isa, no? Kaya lang, syempre, sabi nga the more the merrier, mas mabisa pag mas marami. One last kay Mr. Quintana. Yung towing... Quintana ba? Quintana. Okay. Rick Quintana. Yung mandate niyo from Manila City Hall, Manila Council, na mag-tow. Sir, hindi po kasama sa amin ang towing, sir. Sino ba pribado rin po ang ang mga towing companies po na may So wala kayong kinalaman sa towing? Wala po. Ano naman yung ginagawa? Anong mandate nyo sa parking? Opo. Magsaayos po. Wari, katulad din sa harapan ng Manila Cathedral. May parking doon. Binabayaran, napupunta ba sa inyo o napupunta sa City Hall? Sir, ang Manila Cathedral po kasi, iba pong entity ang may hawak niyan. Yung Kalamanju po, bali hindi po namin sakop ang loob po ng Intramuros. So ano yung sakop ninyo, sir? Bali ang sakop lang po namin si Binondo area po, Santa Cruz, Ermita Malate, Sampaloc University Belt, and some part of Tayuman area po, and Blooming Tree. As I've said po kasi sir, lahat po ng mga area, kailangan po muna naming ipasa and pag-aralan at aprobahan ng syudad din ng Maynila, ng MTPB at MBTU bago po kami mag-operate. Kasi nakikita ko yung mga parking ticket na yan. Opo. Since it's a public road, Opo. bakit napupunta sa private company yung bayad ng ticket bago kayo magbibigay sa gobyerno? Ganun po ba yan? Bali, ganito po yun, sir. Bali, yung pamamahala po, isa part po nung PPP. Bali, ang maganda po rito, na naitutulong din namin sa gobyerno, wala na pong gastos ang gobyerno rito. Lahat po ng facility, pagpapasahod sa tao, at pag-aayos at pagmamanage, nasa amin na po. Bali, may share po ang city government sa aming operation po. So sigurado na yung kita ng syudad? Ng gobyerno. Kasi doon sa harapan ng SM San Lazaro, nagpa-parking kayo dati, di ba? Ngayon, Opo. yung Yun motor. Opo. Pag sinabi po, actually sir, dati mahaba po yun Pag sinabi po na may gagawin dyan, hindi pwede dyan dahil makakasagabal sa daanan at construction ng kung ano man yung construction ginagawa ron at makaka-congest, sumusunod po kami. Ang nagtataka lang kasi ako bakit privately own yung public service. Yung issue kanina ni George, sila lumapit yata sa city government. Nag-propose po kami na may backup po ng aming pag-aaral. Tsaka hindi lang naman po sa ganung hindi lang naman po sa parking ang naitutulong namin sa syudad ng Maynila. Bali, actually sir, ang mga nagiging parking attendants po namin, ito po yung mga dating mga sinasabi ng mga
mga paatras, yung mga... Ang patras? Yung mga, Patras mga boys yung tulad rito. Yung mga yung bigakalan patras. Oh. na walang kasiguraduhang pangkabuhayan. So sinama Okay. po namin sa programa namin na parang tulong na rin sa syudad ng Maynila at sa mga barangay na sa Maynila na bakit hindi natin turuan itong mga to na maging professional at kaysa ganyan sila, sila na ang kunin natin. Nadadaan syempre sir sa screening pa rin at tuturuan namin sila. Magkano yung percentage na napupunta dun sa City of Manila? 20% po. I believe tumaas mo naging 22 yung sa ano. 20%? Opo. 80% napupunta sa private. Ginagamit nyo public road. Hindi po. Kasi po, yung 80% po yan, meron pong pagkahati-hati pa rin yan. Sa maintenance, yung sa overhead cost, yung porsyento... Ano po yung maintenance na ginagawa ninyo? Sir, yung pagre-repaint po ng mga kalsada, yung sa mga paglalagay po ng mga signages, pati po yung sa maintenance po ng aming mga parking meters at kung ano pa po yung mga... Kasi ang pagkakaalam ko, yung road board ang may trabaho niyan ng ginagawa ninyo. Well, actually, yung usapin na yan, Pasensya ka na, Mr. sige po, Quintana. sige po. Kasi talagang questionable kasi sa akin yung yung parking sa public road. Kasi hindi mo naman pag-aari yun eh. Wala kang karapatang magnegosyo dyan kasi public yan eh. Sabi mo ang ina sa amin, may binigyan kayo ng mandate ng City Council to do. Tapos sinabi mo sa akin ngayon, 20% lang napupunta sa government ng kinikita ninyo. Tapos sinasabi mo, yung maintenance ng parking signs, meter, tsaka painting, hindi mo trabaho yun, trabaho ng road board yun. So, paano mo, ako, pasensya ka na, no? Alam ko marami sa City Hall, puro mandurugas, lalo na sa konseho. Paano kayo naipasa? Teka muna. Easy. Eto na naman kami. Easy. Hindi, nakakapagtaka kasi nakakaano yun eh. Biro mo, 20% lang napupunta dun sa gobyerno, 80% napupunta sa inyo. Tapos sasabihin mo sa akin, you take care of maintenance, you take care of road signs, hindi nyo trabaho yun. Teka muna, Diba? Ernie. Yung bang ating binabayad na road users tax, alam mo ba kung saan napupunta? Sa road board. Sa road board. Paano nga ginagastos? Yung lahat ng maintenance ng road. Bakit bulok yan? Bakit republika tayo? Hindi natin isa pang usapin yun. Yun na nga eh. Ang trabaho ng road board, magbigay ng signs, ng painting, ng pedestrian, yung kulay puti. Lahat yan. Yan ang lahat ng trabaho ng road board yan. Tapos sasabihin mo sa akin, kayo nagme-maintain ng road? It's ironic in the law. Sir, actually, pag tinignan nyo nga, tinatry ko yung research, nagloko lang yung internet ko eh. Ang in-outsource dito ng Maynila, yung traffic parking management. Okay. Actually, maganda po yung nabanggit nyo. Itong case na to sa Manila can be a legal case eh. Kung nasa poder nila yan. Kasi yung nininegosyo nga nila, public domain. Kaya nga, yun na yung diba, yung pinagtataka Makati. Pwede kang magsayo ng sarili mong parking attendant kasi private property yung building, di ba? Yeah. Okay, kaya doon sa loob ng Ayala Center, di ba? Pwede. Okay. Pero ito, in-outsource mo yung yung parking management. system ng isang public domain, ng kalsada, public domain yan eh. Lalo na kung yan ay public roads, in-outsource mo sa isang private company para doon sa parking attendant, parking fee, tapos siyempre ang gagamiting dahilan dyan, yung kanilang pinatupad na signage, na meron naman dapat na pinagagalingan na budget dyan sa road board. Alam nyo, may isang president. Dati yung mga city government, nag-hire ng sarili nilang towing. Yung towing, kala ko kanina towing May sila. nag-question doon, hindi kami. Na may nag-question doon. Sabi, may ordinansa raw yun ng mga syudad. Private companies, maliban pa to doon sa mga MMDA na towing, yung accredited towing. Yung Maynila dati may sarili yan. Tinigil. Kasi wala pala silang karapatan nun. So ang ginawa, lahat ng towing ngayon, centralized sa MMDA. Ang trabaho ng city government, kapag meron silang gusto ipapatow, tumatawag sila sa MMDA. Dahil MMDA, yung parang sa MMDA law, ay may poder sila. Ngayon, mahalagang silipin din dito, kung ito ay may power ang local government na ina-outsource yung parking management sa isang public
public domain. And secondly, mahalaga rin ma-research sino may-ari nito mga to. Oh, yun Kasi ang malaman natin. tiyak yan may connection yan sa tiyak yan may connection yan sa City Hall, no? Whether empleyado, whether konsyal. Ngayon si Sir, hindi ko inaano si Sir kasi empleyado lang doon eh. Hindi ka namin inalo lang namin actually, sistema ninyo. ang culprit dyan yung City Kasi Council. as a City public, Council. as a taxpayer ng Maynila, sinasabi mo sa akin kanina na yung maintenance, katulad sa harapan ng SM San Lazaro, wala kayo nakalagay doon ng parking space na parking here. Wala kayo nakalagay doon. We always park there. Correct. Mahalaga 30 pesos ang binabayad namin. 30 pesos sa resibo. Okay, Makikita ko siguro may resibo. Kaya lang, to tell you, ayoko na sabihin maganda iba. makita natin. Alam ko yung sa Caloocan tsaka sa Baguio, may jurisprudence doon eh. Eh, tinatry ko kayo na-research habang naglalag la internet ko. Alam ko may jurisprudence. Alam ko meron yan eh. Anyway, Kasi, Actually, ako ngayon, kayo ano gagawin nyo? May private company na nag-handle ng parking eh. Ngayon lang ako nakakita nun. Kasi supposedly, any earnings, profit from public domain should go directly to the government. Correct. Bakit papadaan pa sa inyo yan? Ang PGAs, pagka nakalagay doon Republic of the Philippines eh. Sa inyo, private. Sa Makati, Ironic. may ganun sila, yung MAPSA. Pero yung MAPSA is government pa rin. Oo, MAPSA Kaya yun. lang, siyempre, mataas pa rin ang presyo. Pero ang point doon, government pa rin. Yung mga empleyado nila are all local government employees. Yan, employees. contractual nga lang, no? Pero ito entirely different. Ito ay private companies. Yung mga tao na magaging parking attendant nila are all non-government worker. Walang accountability sa gobyerno. Except kasi lang sa katulad nun. nag-accredit sa kanila. Wari, nagpark ako dyan. Tapos, sasabihin nung sir, wala kaming kung may nawala dyan, wala whatever, nawala yung motor mo. Hello? Di ba nagbabayad ako sa'yo, nawala yung motor ko? Parang ganun. Diyan lang sa Robinsons din, ganun. Dapat yon kung sinasabi mo sa akin na naglalagay kayo ng road signs o road parking lot, this parking lot is maintained by Global Chorbalu. okay. Wag mo sabihin sa akin yun na you maintain. Kasi 80% na pupunta sa maintenance, sa signages, wala kayong signages to tell you. Gusto mo, lumikot ka, gusto mo punta tayo ngayon sa Robinsons, o pumunta tayo dyan sa may SM San Lazaro, wala kayong sign. Dati maintenance ng barangay, yung barangay kumikita doon. Mas sabi ko nga, mas maganda, napupunta na sa City Hall. Sabi sa akin ng attendant mo, napupunta sa City Hall po ito. Pero pag napupunta sa City Hall, bakit private yung resibo? Okay, sige. Alamin natin, susunod na discussion yan. Maganda isa pang tapatan to. Okay, next question before we say thank you. Good morning po. Ang tanong ko lang kay George, Piston kayo, no? Ano ba membership nyo? Mga jeep lang? Majority pa rin po mga jeepneys, So, pero sa probinsya nakapag-expand na tayo sa mga tricycle at UV Express po. Ito bang mga shuttle threat sa inyo? Yung mga UV Express po? Yung UV Okay. Express. Well, theoretically, hindi naman dapat kasi point to point sila. Kaya lang, kung dito sa Metro Manila, nagda-drop and pick na sila Dahil talagang may mga pasero talaga tayo. Sa Boulevard? Opo. Alam ba, in fact meron kami UV Express na asosasyon. Okay. Yung Cubao Buendia. So, first time ko lang sumakay kanina dahil matagal na ako hindi nakapasyal. Doon ko napansin, drop and pick talaga. So, tinanong ko yung miyembro namin, parang wala pa lang point to point dito. Sabi niya, wala ka, George. Pagsakay mo sa Cubao dyan, pasero. Doon pala sa New York, may bababa na Meron. Kaya pero yung mga medyo malalayo, talagang diretsohan. Pero buo bayad mo Po. Pag sumakay ka doon, buo bayad mo. Maski bumaba ka sa susunod na kanto, babayaran mo pa rin yung isang pasahero. Okay. Isang per head. Anyway. Okay. Apo. Sinabi nyo na nagbibigay kayo ng mga seminar sa mga chuper nyo. Bakit po hanggang ngayon hindi nag-iilaw yung mga jeep nyo paggabi? Anong prinsipyo ito? Lahat to pa ulit-ulit na Correct, ano bang sinasabi nyo sa mga chuper nyo? Ito ba this is a traffic nightmare. Hazard. I'm sorry. It will cause accident. Correct. Kasi
hindi sila nag-iilaw. Minsan, pati yung likod nila, walang ilaw, walang park light. So minsan, pag tumatakbo ka, makikita mo lang may jeep, bigla pang pumara. Nadagdagan ko na yun. Oh. Merong mga jeep, hindi ko naman alam kung miyembro nyo, magtataka ka, 3 tornilyo na lang magkakahiwalay, pero narirehistro pa. Yun eh. Oh. Actually, siguro, Apa. palagay ko, kasalanan din ng gobyerno yan, na hindi tayo dumadaan sa motor vehicle inspection. Dahil lahat tabat ng sasakyan, lalo na yung mga public, they should go every year. Wala eh. Yung ba napagkasunduan na lang niya, hindi. O talaga hindi lang pag Pinatutupad. hindi pinapatupad. Pag nagre-rehistro kayo, dinadala nyo ba yung mga sasakyan nyo sa emission center? Lahat ng jeep nyo umuusok. Okay. Sige po. May sagot medyo, sila. okay, medyo maraming tanong ni Sir. Dihingi lang ako na indulgence sa inyo para ipaliwanag ko po medyo comprehensively. No? Short lang. Una po, doon sa issue po nung, ano po yung una sa ilaw, no? Sa ilaw, Okay. hindi nag-iilaw. Okay. Kung sa amin po sa piston, gusto ko lang po para medyo ano rin ating mga kababayan, di una sa industriya to, hindi lang po kami, no? Although isa kami sa mga major players sa industriya na to, pero kung sa Metro Manila, mga 4 kami na major player dito, no? Yung Acto, Pasa Mazda, yung Fedjodap, tsaka kami sa piston. Okay. So siguro kung sa piston, we command around 30% of the jeepneys here in Metro Manila. At doon sa part namin, binibigay namin yung seminar, hindi lang sa road safety, kundi pati sa pagtrato doon sa hanap buhay bilang public service. No, kasama na ron yung, siyempre, yung paging magalang sa pasahero, no? Dahil serbisyo publiko. Ngayon doon sa ilaw po, no? Actually, nung naging bali-balita na yan, tinatalakay sa radyo, na-curious ako. Sabi ko, naging issue pala yung ganun. Actually, hindi rin ako curious na may nagpapatay ng ilaw. So sa pagsakay ko, kasi ako nag-jeep lang po ako araw-araw eh. Wala po akong pribadong sasakyan na ginagamit. Ang napansin ko naman, doon sa mga sinasakyan ko, doon sa sinasakyan ko okay, nagpapatay sila yung nasasakyan ko kapag nasa sa stoplight. Kasi nasisilaw yung nasa harapan. Okay. Tinitingnan ko na may ibang jeepneys, yung ibang jeepneys naman, tama nga, meron talagang tumatakbo lang naka-park light. Okay. Though yung napansin ko sa Quezon Avenue. No, yung Quezon Avenue, pero yung nakita ko naman yung sa part ng Quezon Avenue, yung lighted part. Yung lighted part ng Quezon Avenue, no? Hindi ko masagot ko yung ibang driver bakit, no? Pero kung doon sa mga stoplight, ayun, kaya kong sagutin yung reason. Dahil naghihintay ng go, ayaw masilaw. Tapos yung may naka-park light naman doon sa may lighted part ng Quezon Avenue, yun nakita. Pero yung hindi naka-headlight. Lalo na kung high-speed ang road, yung tulad ng Commonwealth area, yun hindi ko pa nakita, no? Hindi nag-headlight doon. So medyo yung part na yun, hindi ko po masagot. Hindi kaya, George, ang dahilan nito para makita ng pasahero yung karatula kung saan patungo yung jeep. Ay, hindi naman. Kasi may ilaw rin naman yun eh. May ilaw walay yun. na ilaw naman yun, nakikita naman yun. Hindi, George, hindi ganito ko lang yun. alam yung factor na yun. Isang rason na hindi naman logical at maski sino mekaniko magsasabi, yun daw ay nakaka-save ng baterya. Kanya nga hindi sila okay. Yung rason na maririnig mo. Oo. Hindi tama yun. Well, hindi, Pag tumatakbo alternator mo, nire-recharge baterya mo. hindi ako auto electrician eh. Pero tama naman yon na wala namang usapin ng saving sa battery roll kasi may alternator ka naman, okay? Kahit nga naka-aircon ka pa eh, kung mga UV express Walang yan eh. walang sense. Ngayon, going naman doon sa yung isa maganda yung topic nyo eh, sinabi nyo sa MVIS, no? Oo, Sige po, tama ganito yan. po, no? Alam nyo po, ito naman hindi naman to open naman to sa no? Yung MVIS sa kasalukuyan, corrupt talaga. No? Okay. Ngayon, maraming nakakapasa na non-appearance. Okay. Totoo. Kahit ako, alam ko yan. Maski emission. Okay. In fact, yan naman yung ginamit na tuntungan ng gobyerno para isulong yung privatization ng MBIS, which we are opposing. Meron ganyan. Pero mamaya ako natatalakin ba't namin in-oppose. Balik muna tayo sa smoke emission. Alam nyo po, lahat po nung start nitong smoke emission, nagtayo na yung mga LGUs ng sarili ng mga ASBU,
anti-smoke belching unit, ito ay produkto ng Clean Air Act. Okay. Ngayon kami dito sa jeepney sector, sinasabi namin, dapat ma-contextualize po to. No? Actually, nung panahon na ginagawa yung Clean Air Act, inopost namin sa pisto yun. Not because ayaw namin na malinis na hangin. Hindi po yon. In fact, gaya nga na sabi ni Dr. Herbosa, kami nga unang biktima niya kasi nasa kalsada kami. Pero ang sabi namin, yung Clean Air Act kasi na pinasa dito sa Pilipinas, mas mataas pa ang standard sa isang industrialized country, gaya ng US. Yung No? particles, oh. Okay. Ibig mo, ano tayo, isa tayong third world, agricultural countries, umaasa sa importation ng mga imported na sasakyan at ng mga recondition na makina. Okay. Ngayon dito sa Pilipinas, mainit ang smoke belching doon sa mga diesel-fed vehicle. Sabi namin sa gobyerno, kung gusto nyo kaming tulungan nyo kami, isubsidize nyo yung pagmamigrate. Kasi bago naman, kasi yung mga medyo bata, inabutan na lang yung diesel eh. In fact, yung unang mga jeepneys natin, right after no World War II, yung mga wheelies, are all gasoline. Ngayon, bakit naging diesel? Nung panahon ng pumutok yung Middle East War nung early 70s, doon naghiwalay yung presyo ng gasolina, tumaas, yung diesel na iwan. Ang ginawa ni Marcos noon, nakipag-deal sa Japan. No, nakipag-deal through sa kanya mga cronies. Binagsak dito yung mga diesel engines ng Japan at inobliga yung mga operator na magpalit ng diesel. Pati mga bus. Oh. Okay, di ba? So hindi lang pati bus pa, pati mga truck, di ba? Okay. So mula nun, diesel na. Alam naman natin, doon sa mga petroleum products na yan, ang pinakamadumi yung diesel. Okay. Di ngayon, sabi namin, ba't kami ang pinipenalize dito yung end user? Samantalang ito ay inimpose sa amin. Ngayon, ang sabi ko, nag-dialogue kami kay director ng EMB, ng Environmental Management Bureau. Sabi ko, sir, ganito lang po eh. Kung gusto natin mawala talaga to, handa kami bumalik sa gasolina. Easy to maintain pa. I-subsidize ng gobyerno to. Kasi sinalo namin to nung panahon na ipinilit to ni Marcos yung diesel. O ngayon, bakit? Tapos, kung gusto talaga natin mawala yung smoke emission doon sa particular sa diesel, bana natin ng diesel para wala nang gagamit ng diesel. Problema, hindi naman gagawin ng gobyerno kasi makakalaban niya yung mga oil companies. So, ang uupakan ng penalty, yung end user. Parang droga rin yan eh. Para maano mo yung mga addict, mo yung supplier. Okay diba? na. Okay. Okay, last question na lang. Sige, I-segue ko na lang ngayon sa MBIS. Ngayon, totoo po, kapag pinatupad natin yun sa MBIS, kaya nga nakukorap yung MBIS kasi parang ganito po eh, inisip kasi nila, hindi naman papasa talaga yung mga operator. So mawawalan pa ng kabuhayan. So, kaysa mawalan kayong kabuhayan, pare-pares na lang tayong kumita. Parang gano'n. Ngayon, yan naman ang tinutuntungan ngayon nila Noy para i-privatize. Alam nyo ba, pag pinrivatize yung MBIS, yung 90 pesos na binabayad mo ngayon, magiging 1,500. Ang totoo niyan, hindi naman mawawala yung non-appearance. Dadami. Hindi mo, tataas lang yung bayad. Okay. Sige. Last question lang kay Mr. Quintana. Ang pagkaintindi ko, nandiyan pa yan si Estong. Ang mga road board, if I'm not mistaken, sa batas, are confined to national roads. Itong mga city streets, yung mga road signs na nakikita natin sa highway, these are funded by the road board through the public works. No? Kaya ang tanong ko sa inyo, as yung private agency kayo, yung clamping ba, nasa inyo rin yan? Hindi rin po sa amin ang clamping. Sa private din po yan sa gobyerno. Private din yan. Kasi ang sabi ni Isko, pag na-clamping ka, hanap ka ng traffic enforcer. Yung traffic enforcer, private ba yan? Sa City of, po yan? Magulo sila eh. City Hall po yan. Kasi pag nag-clamping ka, hanapin mo yung traffic enforcer, pupunta ka City Hall, pabayaran mo, dala yung susi, okay, ang clamp. Yan actually, pinatupad na yan several years ago. Digrawang kay Lim, okay, at yan bumalik na ulit yan. Ibig sabihin ba noon, yung parking areas, kulang pa ang parking areas, at meron pa rin mga nagpa-park sa no parking?
Yes sir, ayun nga po ang isa sa talaga sa problema ng lalo na po ng Manila eh. Yung kakulangan po talaga ng spasyo para sa Private parking. Private parking po. Sabihin na po natin maging mga publiko o pribadong motorista, kulang po talaga ang Maynila sa spaces, no? Hindi. And we can understand. Oh, sige. Dahil si Isko, gusto niya yata mag-senador, ayaw na mag-vice mayor. So, Hindi mga na kaibigan, inabot Okay na po na, tayo okay na. ng oras de peligro. Thank you very much for the inputs. Sky, may huling tanong pa ba? Linggoy? Last of the last questions. Dalawang tanong. Sige, please. Yung unang tanong, tungkol sa MRT, LRT, at saka release, no? Alam niyo po, yung mga sakyang kagaya ng bus, jeepney, private, etc. They ride on the roads that are built out of other income. Pero yung tren, LRT, MRT, combined. Hindi kaya pwedeng hiwalayin na yung gobyerno gumastos para sa release, para sa overhead, at yung, hindi overhead, pero yung nakataas na release o yung subway, no? At yung operating company nung MRT, LRT ay doon lang sa rolling stock, no? Yung pong unang tanong. Pangalawang tanong, tungkol sa health. Ito ay kontra sa, hindi ito politically correct, no? Pero hindi ba with the advent of the cellphone, medyo nawala yung tension ng mga tao sa traffic? Kasi pag matraffic, pwede cellphone, call or text. Sagutin ko na kaagad yung cellphone, ha? Yung cellphone is our new problem, ha? It's a public health concern kasi maraming aksidente ngayon from texting and driving. So, okay lang kung may driver ka. Kung mayaman ka, may driver ka, nandun ka sa likod, makatatawagan mo lahat ng pero hindi lahat may driver eh. Ang problema, kagaya kanina, tinetext ako dito, nagdadrive ako, tumetext ako, pasagot. Actually, may mga scientific evidences na rin to show na yung reaction time ng driver nagbabago. It's the new drunk driving. Tayo, nahuli na nga tayo sa drunk driving. Ngayon, pumasok pa yung texting while driving. So, public health concern din yan. Hindi natin, buti nilabas mo. Next topic yan. Sige. Yung tungkol sa trend, yung release gawa ng gobyerno, yung rolling stocks, pribado, pwede ba yan? Yung mga bagon? Pwede kaya yon? Well, sa akin kasi kung personal belief ko yung tatanungin, no, all railways should be nationalized. No? In every country, nationalize ang railway. Kasi ang railway ay isang heavy infrastructure. Hindi mo ito pwedeng ipagkatiwala sa pribado. Dahil pag pinagkatiwala mo ito sa pribado, tsak yan, napakataas na pamasahe niya para mabawi niya yung return on investment niya. So, magkaka-diferensya lang yan dun sa bagon na pag-aari ng pribado. Okay. Pero ang ganito naman po, no? Di siyempre, dahil nga ang Pilipinas ay hindi pa industrialized country, we are forced to import. Yan ang reality okay? Pero sana, tiyakin naman sa importation, no? Tiyakin naman sa importation na ito ay fair. Tapos, ang pinakatutol po ako doon sa private ownership, no? It should be subsidized by the government. Okay. Kahit pa imported yan, pero it should be run by the government. No? Alright. Para po, at wala po akong kilalang railway system sa buong mundo na ino-operate ng pribadong kumpanya. No? Okay. Even sa Japan, yung mga bullet train are owned by the state. All right. So, on that note, I'd like to say thank you to everyone who took time out to be with us. Some time ago, nakarating ako sa Italia. Sumakay kami ng tren at ang ticket ay first class. Yung kasama kong taga-Vietnam, katabi ko, pagdating namin sa coach ng tren, pinabababa kami at pinalilipat ng inspector. Sabi namin, we're comfortable here. You don't mess with us. It dawned to us, yung nasakyan namin second class, while our tickets were first class. Sapagkat nasanay kami sa pirminang raot na tren sa Pilipinas, sanay din siya sa bulok na tren ng Vietnam. So everything that was better was first class. So we learned na mas maganda pala
Yung first class. Nakasakay ako ng tren sa Vietnam patungo sa Sapa. It was a 9.5-hour trip from Hanoi. Pero kahit na kinakalawang yung tren, mabango, malinis, may tubig, may comforter, may unan, it is a tourist attraction in itself. I can only hope we can have the same in the Philippines. I'd like to, well, sa Bicol, sabi na medyo raot-raot, MRR, naging PNR, pirmi ng raot. Thank you kay Rick Quintana Jr., kay George San Mateo, kay Dr. Ted Herbosa. Sky. Salamat sa inyo at pinagdadasal ko na matupad yung hiling mo, sir, kasi ganyan din yung nangyari sa akin nung nag-train din ako from France to Italy, di ba? At sa China din. Napasakay ka sa second class. First class yan. First class, all right. Kaya sana manupad yung mga panalangin natin at mga wishes natin. Kasi ako ay isang public commuter. Okay. Isang commuter. So, ang papunta dito ay napakahirap pag sa sasakyan lang. So, sana ay matupad yung dasal natin lahat. And please lang sa ating transportation department sa government, sana maayos. At ang request ko po, sana yung PR ng DOTC maging accessible. Dahil nagpadala ko ng email kay Secretary Abaya, sabi niya, please get in touch with Attorney Mig Sagcal. The problem was, hindi naman siya makausap sa telepono, hindi naman sumasagot sa text. Mabuti pa yung Secretary, sumasagot sa email at sa text message. Maraming salamat po. Magandang araw. Sa susunod, we will talk about PCGG. Ano nangyari sa mga sequestration? We will be inviting them and some other people who were victimized allegedly by PCGG. Thank you.